Patindi ng patindi sa ngayon ang banta sa ating West Philippine Sea dahil padami ng padami ang mga Chinese Navy vessels at iba pang mga barko ng China na umaaligid sa ating territorial waters na patuloy ang mga agresibong galaw laban sa ating mga pwersa doon. Pilit na dinidepensahan ng Philippine Coast Guard ang ating territorial waters, ngunit limitado lang din ang kanilang mga aksyon dahil na rin sa mga warships na ang kanilang kalaban doon. Samantalang ang kanilang mga patrol vessels ay armado lamang ng mga machine gun na wala masyadong magagawa kung magkakaroon ng engkwentro. Ang masaklap pa dito ay baka mayroong umaaligid na mga Chinese submarine sa West Philippine Sea na hindi nadedetect ng ating Coast Guard at napakadelikado nito para sa ating mga patrol vessels doon dahil ang mga Chinese submarine na ito ay kayang magdala ng torpedoes at mga missiles. Kaya din naman makadetect ng Philippine Navy ng mga submarine at atakihin ito dahil ang mga bago nating warships tulad ng Rizal class at Miguel Malvar frigates ay mayroong mga hull-mounted sonar at armado ng mga anti-submarine torpedoes. Dagdagan pa ito ng anti-submarine helicopter na dala-dala ng mga warships. Ngunit hindi pa rin ito sapat at kailangan din talaga ng sariling mga submarine ng Pilipinas. At sa bagong magandang balita na ating nakalap, mukhang magkakatotoo na ito matapos magkaroon na mismo ng pagpupulong sa pagitan ng ating presidente at defense giant na Hanwha Ocean sa South Korea at napag-usapan nga ang patungkol sa submarine na kanilang binibenta sa Pilipinas. Kinumpirma na ang submarine na ino-offer sa ating bansa ay ang KSS-3PN Diesel Attack Submarine na isa sa pinaka-advanced at pinakabagong submarine na mayroon ng South Korea at magiging malaking tulong ito sa pagbabantay ng ating territorial waters. Hindi ito basta-basta usapan lamang dahil ang presidente na mismo ang nakipag-usap sa Hanwha Ocean patungkol sa mga submarine at umaasa tayong matutuloy na talaga ito dahil sinabing handa ring tumulong ng South Korea pagdating sa pagpondo nito upang mabili na talaga ito para sa ating Philippine Navy. Matindi ang submarine na ito dahil kaya nitong magdala ng mga torpedoes pati na rin mga anti-ship missiles na magpapalakas palalo ng firepower ng ating Philippine Navy at kapag nabili na ito ng ating bansa ay paniguradong magdadalawang isip ang China na pasukin ang ating territorial waters. Wala nga lang itong vertical launching system na kayang magdala ng ballistic missile dahil na rin siguro upang mapababa ang presyo ng mga submarine at hindi rin naman ito masyadong kailangan ng ating hukbong sindatahan. At ayon sa balita, mas lumaki pa ng husto ang budget para sa defense equipment na ito dahil sinasabing nasa 80 to 110 billion pesos na ang magiging halaga ng submarines at umaasa tayong mahanapan ito ng pondo ng ating gobyerno. Ito ay marahil sa magtatayo din ng Hanwha ng submarine base sa bansa at magsasagawa ng technology transfer at training sa ating mga personnel upang masiguradong mahasa ang Navy sa paggamit ng mga submarine. Samantalang sa isa pang balita na patungkol naman sa Philippine Army, dumating na sa wakas ang pangalawang batch ng mga Guarani Armored Personnel Carrier na magkasamang ginawa ng bansang Brazil at Israel na in-order pa ng Pilipinas noong taong 2021. Nasa 9 na bagong armored vehicles ang dumating at sa suma total ay mayroon na tayong 14 na Guarani Armored Personnel Carrier na magiging malaking tulong sa operasyon ng ating Army. Matagal-tagal na talaga ang proyektong ito dahil ilang taon ang paghihintay ng ating bansa at hindi pa rin na fully delivered ang mga ito. At buti na lang ay 28 units lamang ang in-order ng ating Philippine Army at hindi lagpas 100 base sa kanilang orihinal na plano. Lalagyan pa ang bawat isa nito ng remote-controlled na 12.7mm heavy machine gun bilang pangunahing armas nito at sapat din ang armor ng mga Guarani na mas makapal pa kumpara sa mga Simba na kasalukuyang ginagamit ng ating Army pati na rin sa mga M113 Armored Personnel Carriers. Huwag na rin tayong umasa na madadagdagan pa ang ating mga Guarani kapag ma-fully deliver na ang mga ito
Dahil medyo sensitibo ang Department of National Defense ngayon pagdating sa delay sa delivery at inaasahang maghahanap na naman sila ng bagong supplier. Samantalang sa isa pang balita na patungkol naman sa Philippine Air Force, dumating na ang karagdagang 5 pang Black Hawk helicopters ng bansa na in-order mula sa PZL Mielec ng Poland nitong mga nakaraang linggo lamang. At sa suma total ay mayroon ng 35 Black Hawk helicopters ang Pilipinas. Isa na tayo sa pinakamalaking operator ng Black Hawk helicopter sa buong mundo at mayroon pang natitirang 12 units na i-deliver pa sa ating bansa mula sa Poland at hindi biro ang ginastos ng ating bansa para sa mga helicopters na ito dahil umabot ito sa lagpas 43 billion pesos. Kapag matapos na ang delivery ng mga Black Hawk, umaasa tayong mauumpisahan na ang pag-order naman sa mga heavy lift helicopter tulad na lang ng CH-47 Chinook ng Estados Unidos na mas malaki at mas mahaba ang range na magpapalakas palalo ng capability ng ating Philippine Air Force.